Tuklasin natin! Ang palatuntunan sa radyo na tutuklas ng dapat malaman ng sambayanan. Maninindigan sa katotohanan. Tatalakayin at hihimayin ang mga kaalamang pangkalusugan, siyensya at teknolohiya, agrikultura, ekonomiya, maging mga usaping legal at isyung panlipunang dapat ibahagi, magsisilbing tulay ng mga karaniwang tao upang maiparating sa pamahalaan ang mga mungkahi, hinaing at pulso ng bayan, ipaglalaban ang karapatan ng mamamayang Pilipino. Babatikusin ang mga salot sa lipunan, pupurihin ang mga gumagawa ng kabutihan at naninindigan sa katotohanan. Tuklasin natin! Ang tuklasin natin ay handog sa inyo ni Cathy Cruz. Diyos maray na banggi sa indong gabos na mga kabanwa. Magandang gabi Pilipinas, magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. Gayon din sa lahat ng ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo. Welcome sa ating palatuntunang tuklasin natin. Ito po ang inyong lingkod, Cathy Cruz, na inyo pong makakasama sa loob po ng isang oras. Sa lahat po ng ating mga nanonood ngayon sa ating Facebook pages at YouTube accounts, maaari po kayo mag-iwan ng mensahe o maaari po kayo mag-text sa 0915-2584091. Maaari rin po kayo magpadala ng sulat troniko o email sa tuklasinatin@yahoo.com kung may nais po kayong ibahagi na impormasyon po sa atin o nais ninyong talakayin o maaari rin po kayo mag-iwan ng inyong pong mensahe kung sakali man po na meron po kayong nais na ibahagi nga impormasyon. Anyway, ngayong gabi ay dahil masasabi kong mahalaga, no? Napakahalaga po ng tinatawag nating agrikultura sa ating bansa. Nung nakarang araw po ay kagabi pinag-usapan po natin bakit nga ba ang Pilipino squatter sa sariling bansa. Pero this time, tonight, ay pag-uusapan naman natin bakit ba ang bansang Pilipinas, despite tayo ay isang agricultural country, bakit tila mahirap ang mga Pilipinong magsasaka natin? Bakit nga ba ang hirap at hindi umuunlad ang agrikultura sa Pilipinas? So dahil dyan, ngayong gabi, makakasama po natin ang isang leader magsasaka ng mga irrigators. Siya po ang ating pong National Confederation of Irrigators Association President. Walang iba kundi si Casilver Bonto. Pabatiin muna natin. Casilver, magandang gabi. Magandang gabi kasamang Cathy at ang ating si James. Kasamang James, magandang gabi sa inyong lahat na nakikinig sa tuklasin natin. Thank you, Casilver. Of course, pabatiin din natin ang may-ari, ang Pangulo ng EIC International Corporation at syempre ang presidente rin po, CEO at founder ng UVEL East Research and Development Incorporated. Nako, mamaya malalaman po natin kung ano po itong mga kumpanyang ito at kung ano po ba, bakit po siya nasadlak talaga, no? Sa ganitong uri po ng negosyo, hanap buhay, at paano niya po matutulungan ang ating mga magsasaka? Paano rin po siya pwedeng magbigay po ng tulong sa ating pamahalaan upang maisip naman na, hey, tulungan nyo naman ang ating mga magsasaka. Hindi ko na patatagalin, pabatiin natin ngayong gabi, walang iba kundi si James Amparo. Magandang gabi sa iyo, Sir James. Sir James? Yes, hello, Ma'am Cathy. Magandang gabi sa lahat po ng followers mo sa Facebook, YouTube, sa website mo. And Sir Silver, nice meeting you, sir. Magandang gabi rin po. Yes, sir. Okay, maraming salamat po sa inyong dalawa. Isa pong karangalan na kayo po ay bahagi ngayon ng tuklasin natin. At katulad ng tuklasin natin, tutuklasin ang dapat malaman ng sambayanan.
Dahil kanina may nakaambakong katanungan, bakit nga ba ang magsasaka sa Pilipinas patuloy na naghihirap? At bakit nga ba ang agrikultura tila hindi yumayabong sa ating bansa? Maganda siguro, simulan ko kay Ginoong James Amparo para po sa inyong kasagutan. Sir James? Maganda siguro ma'am si Sir Silver. Si Silver para maka-response sige, tayo. Para maka-response kayo. Sige, Silver, dahil ikaw ay talagang magsasaka. Oo, dahil merong 12 hektarya ito sa Bicol. Sige, Silver, simulan natin sa'yo. Wow. Yung 12 hektarya, puro gubat siya, Kati. Wala akong kinikita dyan sa mga lupa ko na yan. Akala nila, napakalaki na lupa ko, wala akong kinikita dyan. Alam mo, yung tanong mo, unang tanong, bakit hindi umuunlad ang magsasaka ng Pilipinas? Alam mo, gusto ko sanang tanongin mo dyan ang ating gobyerno. Huwag kaming tanongin mo dyan dahil kami talaga matagal na kami naghihirap. 20 taon ako sa pagsasaka, leader magsasaka. Talagang wala akong nakikitang liwanag sa nangyayari sa atin. Habang tumatagal kasamang Kati at kasamang James, lalo kami nababaon. Baon na nga, pinasok pa ng ating butihing senador, Senator Villar, ang tarification bill. At ang pinagmamalaki niya ang bansang Israel, na hindi na raw kailangan gumamit ng lupa at tubig. At yung katanungan naman ni kasamang Kati na ang mga Pilipino squatter, hindi na po ngayon. Dahil marami ng subdivision si Cynthia Villar, si Senator Villar. Mapupuno na ang lahat ng mga lupain ng magsasaka, mapupunta na sa subdivision. So, iyan po ang hindi pag-unlad ng mga magsasaka dahil ang ating mga palayan ay kino-convert sa subdivision. At ang sabi ni Senator Villar, hindi kailangan ang lupa, hindi kailangan ang tubig. Dahil daw doon sa Israel, hindi sila nangangailangan, disyerto daw, hindi din nangangailangan ng lupa at hindi nangangailangan ng tubig. So, kailangan i-convert na lang natin yan sa subdivision. Yan ang kasagutan ko. So, bakit hanggang ngayon hindi umuunlad ang mga magsasaka? Nako, natatawa si Sir James. Siguro may sagot si Sir James. Sir James, pwede po bang pakipaliwanag at pakitulungan niyo po ako? Sir James. Sir Silver, napaka-controversial naman ng opening statement mo. Medyo... Hindi, kailangan kasamang James, ganun talaga dapat natin. Bigat. Pero maganda Sir James na nabigyan mo ng konteksto, no? Yung ganun talaga, no? Ako Ma'am Cathy, no, Sir Silver, bigyan ko lang ng background. Kami talaga is coming from an agricultural family. No, ang grandfather ko farmer, 'di ba? Ang father ko. And then ako naman, meron tayong mga sinasaka na lupa. But nung sinimulan namin yung company namin, we are a research and development company. So we develop different technology from energy, transportation, and agriculture. Ang masama, Sir Silver, masyado ako na-focus sa agri. Meron kami mga products meron kaming technology for solar, may ginawa kaming sarili nating design ng electric tricycle, bike generator, magbabike ka lang, magpo-produce ng electricity. Pero nung napunta kami sa agri, sobra akong na-dwell dun sa problem. Ang laking problema nung agri-sector natin. No? So una namin ginawa, sabi namin, ang taas ng cost ng mga fertilizer natin, di ba? Before sir, no? Kung natatandaan nyo, nung time ng lolo ko, ginagamit lang namin na abono sa 1 hektarya, 1 sako lang. 1, 2, marami na yon ng 1 hektarya ng palay. Yung 2 sako, naging 4, naging 6, naging 8, naging 10.
Diba? Ngayon, nag-ano siya, ang average ngayon sa buong Pilipinas, 10. Pag pumunta ka ng Isabela, 12. Worse, pag nagpunta ka ng Palawan, ang average nila sa isang hektarya, 15. So as a research and development company, sabi namin, kailangan mapababa natin yung fertilizer. So nag-develop kami, sir, ng technology para mapababa yung gastos sa pagsasaka. So from dati na 10, 12 bags, napababa namin to 5, 4, 3 bags per hectare. So yung mga farmers ngayon na part ng program namin, from 30,000-35,000 ang cost nila, production cost. Ang cost na lang namin ngayon, mga nasa 28, 27, 25,000 per hectare. Nung nakita namin sir yung problem na yun, na-dwell pa kami dun sa problem. Sabi sa akin ng mga farmers, sir, baka pwedeng, tawag dito, after harvest ka namin bayaran. So sabi ko, sige, naggawa kami ng program, pinoprovide namin technology after harvest yung bayad, yung mga ibang areas na may opisina kami. Tapos sabi na, sir, baka pwede po, bilhin na rin namin sa inyo yung abono. Sabi ko, sige, di ba? Para bulk na nating bilhin, para makatipid tayo sa cost. Di ba? Basta i-assure natin. So kami namuhunan. After nun, sir, sabi nila, sir, baka pwedeng ma-provide nyo na rin kami ng mga machineries at lahat. Ang nakita namin, Sir Silver, na malaking problema, yung mga co-op na binibigyan ng machinery, pinagkakakitaan yung machinery. Sobra. Bigay ng libre ng pamahalaan, pinagkakitaan ng sobrang laki, pinagkakitaan sa farmer. Ang idea nga, kaya binigyan ka ng ganyang kalalaking machinery is para mapababa yung gastos ng farmer. Ninegosyo mo ng, kaysa sana makapag-maintenance lang para sa machinery, ninegosyo ng mga presidente, ng mga cooperative, wala ding nangyari. Nag-maintain pa rin yung cost. So kumuha kami ng mga sarili nating machinery. Hanggang sa dulo, Sir Silver, nakita ko na yung sarili ko, nasabi na, sir, ang baba ng presyo ng gulay, ng palay, baka pwedeng kayo na rin yung bumili. so, ang nangyari po sa kaya yung pinag-uusapan doon na clustering, consolidation, matagal na namin ginagawa. So, kailangan ko siyang makluster yung mga farmers. Kailangan namin makonsolidate kasi pag hindi namin na-cluster and consolidate siya, masyadong mataas yung cost ng production namin. Kasi binibigay na namin sa farmers lahat na kailangan nila, lahat. As in from seeds, fertilizers, machineries na kailangan nila. Alam mo sir, nung nakaraan nga, no, hindi ko mapigilan, nag-meeting kami ng mga kaibigan ko sa church, mga pastors. Kasi bumagsak ang presyo ng palay ngayon, wet. Ang presyo ngayon is nasa 11.50, 11, may 10 pesos pa sa ibang area, 12. Yung mga farmers namin, sir, binibili ko for 14, 15 pesos. Merong mga farmers na pumupunta sa akin, sinasabi nila, sir, baka pwedeng bilhin nyo na rin yung palay namin. Sabi ko, pasensya na, hindi naman tayo malaki ang pondo. Ang kaya ko lang protektahan, yung mga farmers na kasama sa program namin. Alam mo ba, iba Sir Silver, yung ibang farmers sa akin umiiyak. Hindi ko mapigilan, pagbalik ko ng sasakyan, umiiyak na rin ako. Kasi alam namin yung cost ng pagtanim. Bibilin mo ng 11.50, 11 pesos, 10 pesos, tatagain mo. Yes. Kaya sobrang sakit. Yun sa amin, kaya na-protekta ko yung mga farmers ko. Kasi nga, hindi kami nagbebenta as palay. Binibenta na namin siya as bigas. Before pa sila magtanim, meron na akong market ng bigas. So, binamarket na namin siya for the next 3 months para lang to protect my farmer. Kasi alam natin, sir, pabago-bago ng presyo yan eh. Diba? Pag ngayong harvest season, napakamura niyan. Pag lean month na, biglang tataas yan. Ang worst ngayon, Sir Silver, wala na halos lean months kasi pumasok na importation. Oo nga. Yung iba, naging stock na ng napakarami. Diba? Para pagdating ng harvest season, kung take it or leave it, kung kaya na may stock pa kami, tatagal pa kami ng, October ang harvest, tatagal pa kami hanggang December kasi na-import na namin. So walang choice yung farmer, sila lang ang bumibili. Diba? So ito sir yung mga problema na alam natin yung solusyon, no? Kaya kahapon nag-meeting kami nila SecDar. Mamaya i-discuss natin ng mas malalim yun. Masyadong mahaba yung intro ko, no? Hindi, okay lang po. Okay lang po, Sir James. Nasa inyo po ang pagkakataon. Ia-alat ko po itong show ko kahit abutin po na tayo ng 2 oras.
Importante po kasi ang impormasyon na ibabahagi ninyong dalawa. Kasi po, lagi po tayong patanong lang. Pero this time, dahil nakausap niyo po sa Secretary Dar, na pinipilit ko po kasi makipag-ugnayan sa kanila, hindi ko po alam kung sumasagot po sa akin sa Secretary Dar, pero lagi niya po sinasabi kasi sa akin sa message na nasa ibang probinsya siya, may meeting siya. So napakahirap kumuha ng pagkakataon o panahon po sa kanya. So dahil kayo po mismo diretsong nakausap nyo kahapon lamang sa meeting, so maibabahagi nyo po yung kanya ang nangyari po at syempre sa loobin din niya, more or less siguro meron po kayong nabanggit sa kanya ng mga problema ninyo. Dahil actual po ninyong nararanasan ang problema rin ng katulad ni Ka Silver Bonto na isang magsasaka, Sir James. Oo, totoo yan. Oo. Si Ka Silver, baka may komento ka muna, sir. Ka Silver, ilabas mo na lahat ng gusto mong ilabas. Nandyan si Sir James ngayon. Alam mo, Ka James, pwede tawagin nila ng Ka James kasi kami mga magsasaka. Ka Silver, puro kami kasama. So, ang ko lang dito, matagal ko lang gusto makadaupang panan si Secretary Dar. Dahil marami akong dapat, nung panahon ni Piñol, lagi kaming priority ni Secretary Piñol. Pag dumating yung mga Irrigators Association, mga opisyal, maski may bisita siya, pinapapasok kami para lang mapag-usapan ko na yung mabuti para sa magsasaka. Kasi kasamang James, ang National Confederation of Irrigators Association, pinakamalaking farmer organization sa ating bansa. Nasa 1.2 million ang aming membro. At 65 to 70% ng total production ng ating bansa nanggagaling sa hanay namin. And yet, hindi kami inaasikaso nitong mga ahensya ng gobyerno na mayroong nasa agrikultura. So, matagal na namin hinaing ito. Marami kami mga proposal na ginagawa pero hindi kami pinapansin. Siguro, kailangan din siguro namin kasamang James, pumunta rin siguro kami sa karsada. Alam mo, pag lumalabang ka sa gobyerno, pinapansin ka. Pero kung tahimik ka, hindi ka papansinin. Kasi ang alam nila, nasisiyahan kami. So, meron kaming kasamang James na may virtual meeting kami sa 29 ng October. At ipopropose ko sa mga sa National Board na i-limit namin ang pagkakamlay. At least mabawasan man lang ng yung aming tinatanim. Kasi wala nang kwenta magtanim kami. Nalulugi kami. Kung ako may 5 hektarya, ang tatamnan ko na lang, 2 hektarya na lang. Yung 3 hektarya, pababayaan ko na lang. O tatamnan ko na lang ng ibang produkto. So, ano pa ang kwenta na magtanim kami ng nalulugi? So, para naman malaman ng gobyerno, yun ang pagtutol namin. Doon kami, yun, imbes na mapupunta kami sa karsada para mag-rally, yun na lang gawin namin. Hindi na lang kami magtatanim ng tamang lahat ng palaya namin, hindi na namin tatamnan. Para ipakita namin sa gobyerno ang aming pagtutol at yung hindi kami nasisiyan sa patakaran ng gobyerno ngayon at saka yung kanilang ginagawa mga programa. Sir James, maganda siguro may tanong lang din ako. Kasi kung gano'n ang stand ng mga magsasaka, kasi 'di ba dapat halimbawa kung may 12 hectares siya, kung dapat 'yun tinataniman niya talaga ng palay kung palay man yung talagang original na tinatanim niya. May epekto po ba kung halimbawa a portion of that na lang yung kanyang itatanim? Malaki po epekto nun sa rice production natin as a whole, as a nation. Hindi po ba, Sir James? Actually, kung internally, malaking epekto siya. Pero kung titignan mo kasi sa format ng rice tarification law, ang mura kasi ng palay ng Vietnam and Thailand. Bigas. Okay. Bigas. So, mag-import ka na lang. Si Ka Silver, tama yung sinasabi niya.
Before kasi, wala pa yung rice tarification law. Mm-mm. So, kung ano lang ang kulang na pinroduce ng mga magsasaka natin, yun yung i-import natin. Okay. Diba? Ganun siya. Ang tawag dun, meron tayong allocation, ang tawag nila sa National Food Authority, NFA. Buffer. Ngayon, may yung ano lang. Ngayon, lahat na pwedeng mag-import. So, anong mangyari dun sa mga farmers natin, di ba? So, mura kasi ang bigas sa kanila. So, paano ngayon sa atin yung mga farmers natin, no? So, ang sa akin diyan kasi ka Silver, ako kasi yung company namin, we're a research and development company. Every problem kasi may solution, di ba? Every problem may solution. I-unpack natin sir isa-isa, no? Yung mga sinabi mo po, no, yung mga diniscuss. Kaya nila pinasa yung rice tarification law kasi may sobrang pressure tayo from international community, di ba? Na kailangan i-liberalize natin yung rice industry natin. Allow the importation with tariff. So for the longest time, bayad lang tayo ng penalty. Kasi mga ibang bansa nakapasok na. Pinirmahan to ni Ramos almost 30 plus years ago. Ang ganda ng time na yon kasi nag-ano pa tayo competitive pa. Pero ang Pilipinas hindi nag-improve. Nung time na yon, mas mahal pa ang presyo ng Thailand at Vietnam sa atin ang bigas nila. Ang Pilipinas hindi nag-improve through the time. So ngayon, tayo ngayon yung kulelat, hindi ngayon sa atin advantageous yung pinirmahan nating agreement internationally, no? So dapat talaga maging competitive tayo, di ba? Ano yung problem na meron tayo ngayon? Alam mo sir, kasi ang farming ng Pilipino, we're highly fragmented, di ba? Pag pumunta ka sir sa ibang bansa, lagi sila diyan sama-sama, no? Sama-sama. Pag for example sir, tama naman yung sabi ni Senator Villar, no? Yun sa Israel. Pero mali yung walang lupa. Doon malawak ang lupa, pero yung lupa nila barren. Ibig sabihin, hindi maganda. Galing po ako doon. Ang pangit ng lupa, disyerto. May lupa, di ba? Naglalagay sila ng topsoil, pero hindi ganun kaganda yung lupa. Pero bakit napakaganda nung harvest nila? Magugulat ka, Silver, ha? Disyerto yun. Mas mura pa yung kamatis nila kaysa sa kamatis natin dito. Bakit? Ba't ganun, Sir James? Di ba? Kumpleto sila sa lahat ng gamit, ha? May greenhouses, may water, lahat. Ang gamit nila napaka-sophisticated, ganyan. Pero imagine mo yun, mas mura yung kamatis nila kaysa sa atin. Pangalawa, wala. Desierto yun, yung lugar na yun. Walang natural rain yun, ha? Tapos walang water na katulad nun sa atin ng mga rivers at lahat. Di ba? Ang tubig nila, kinukuha nila from the dagat, kailangan pa nilang i-filter para maging fresh water. Imagine mo yun. Pero mas mura pa yung crops nila kaysa sa crops natin. Makita mo talaga doon na in terms of technology, we're way behind. Diba? Ang tanong ngayon dyan, Silver, alam natin na solusyon, kailangan tayo mag-upgrade. Diba? Ang tanong, kaya ba ng farmer natin mag-upgrade? Yes. Ang sagot, hindi. Bakit? Expensive ang technology. Very expensive ang technology. If you go to other countries, for example, ang Thailand, ang Vietnam, ang Malaysia, ang nag-start ng agri-revolution nila, it's not the farmers and the cooperative, no. Ang nag-start ng infrastructure nila, it's the government. Ang Vietnam, bakit sila naging rice powerhouse? Ang unang ginawa ng gobyerno, nag-set up sila ng GOCC nila, government-owned corporation, kinlaster nila yung mga farmers nila. Ang trabaho lang, Sir Silver, ng farmer, Silver, magtanim ka lang. Ayun lang ang trabaho mo, magtanim ka lang, bantayan mo lang yung inaani mo, yes, di ba? Pagandahin mo yung ani mo. Ang fertilizer mo, sagot nila. Okay? Ang patubig mo, sagot nila. Pag nag-harvest ka, wala kang problema kung saan mo pagbibentahan. Kasi meron silang sariling drying facility, meron silang sariling rice mill. Ang kawawang farmer, ba kaya niya magtayo ng sariling drying facility? Kaya niya ba magtayo ng sariling rice mill? Kaya niya magbigay ng patubig? So maling-mali yung priority. Yung pera natin, bigay sa atin ng seeds. Kaya naman natin bumili, sir, ng seeds. Kaya naman natin bumili ng fertilizer. Kaya mag-irrigate ng water.
Wala tayong maayos na mga irrigation. Unang-una yan, very important. Mabuti ibang area may water, di ba? Pero yung iba nating area walang tubig, di ba? So number 1, hindi natin kaya mag-set up for irrigation. Number 2, hindi natin kaya mag-set up ng drying facility, mahal siya. Number 3, hindi natin kaya magtayo ng rice mill, di ba? So in terms of priority, hatiin natin. Ano yung kayang sagutin ng farmer? Kayang sagutin ni farmer yung labor niya? Diba? Kaya niya sagutin yung mga fertilizers niya at seeds niya. Ang government, ikaw naman yung infrastructure. Yung water system namin and irrigation, sagutin mo naman. Diba? Magkaroon ka ng build sa water infrastructure and irrigation. Pangalawa, drying facility. Alam mo, Sir Silver, galing ako ng Korea. Every 100 hectares sa Korea, may tagi-isa lang drying facility. Not dole out, ha? Not dole out. Financed by the government, long-term payment. Every 100 hectares, meron silang tagi-isang drying facility. Bakit? Walang problema ang palay. Pag natuyok na, pwede mo nang i-stock. Di ba? Pwede mo nang i-stock ang palay. Di ba? Pag natuyok mo na siya. Ayun ang very important. Ang rice milling nila, meron sila isa per munisipyo. Pero ang drying facility nila, nakakompute na yun kung tagi-ilang hektarya kayo. Nakadivide na sa inyo yun, di ba? Meron ka ng assign. Imagine mo, Sir Silver, ang peace of mind mo pag mag-harvest ka. Kung maulan, walang problema, okay lang. Bakit? Meron akong drying facility. Ang nakikita namin dito, Sir, wrong priority. Di ba? Ng government. Tignan natin kung saan kailangan. May problem tayo. Ano kasi, ano tawag dito? Sabi ko nga, ano bang model? For example, Sir, Malaysia, ha? Napakalaki ng palm oil sa Malaysia. Nagsimula ang Malaysia, 70% ng palm oil sa Malaysia owned by the government. Kung gusto natin pumasok yung private sector, kailangan magkaroon ng model. High risk kasi ang agriculture. High risk ang agriculture. Diba? Kailangan magkaroon ng model kung paano kikita ang private sector for agriculture. Alam ng private sector, nakikita sila sa bigas. Okay, bigas. Pero hindi sila kikita sa palay na basa. At ang laking trabaho ng basa para matuyo. So kung ako private sector, ayoko ng sakit ng ulo, ang itatayo ko na lang, yung kiskisa ng bigas. Deliver niyo sa akin dito ng tuyo. Tapos ang problema ko. Pero, pinabayaan mong kainin ng mga traders, yung mga farmers sa baba, na may puhunan na bunga na sila yung magpapatuyo. Nandun yung mga margins na sa pumapasok sana pakita ng mga farmers na ako, nasa Vietnam ako, tapos Thailand ako. Yung mga farmers doon, may naka-assign na per rice mill. Itong 3,000 hectares kay Silver na rice mill magbibenta. Tapos yung mga farmer doon sa yan, pagka-harvest, basa, diretso sa rice mill, sila na magtutuyo. Okay. Tapos kaltas na kagad lahat nung kinuha nila na fertilizer doon, na seeds doon. Tapos yung mga facilities na yon, nag-start yun as government-owned and then binenta sa mga private sector. Pero monitored pa rin ng government. Same with Thailand. Kung hindi natin gagawin ganyan siya, kung hindi natin, ang problem natin system, paulit-ulit yan na cycle. Cycle lang yan na paulit-ulit. Nung nakaraan kasi natatawa ako, nandun ako, ganda ng mga pinresent nilang programs sa akin. May pautang sa farmers, ACPC, may pautang, anyo. Ang land bank, may 3 billion na pautang sa mga farmers, etc. etc. Sabi ko, bumababa ba sa farmer level yan? Hindi. Number 1. Tapos ang gusto ng land bank, mag-set up kayo ng cooperative to run it. Kaso pag tinignan yung papel, di ba? Kung ang papel mo, pangit. Hindi ko rin naman paputang nila. Yes. Diba? It's always a cycle. Ano na mangyari ko? I-stop na yung program kahit may pera dyan. Diba? I-stop na. Diba? Kasi wala na. Hindi makapagpautang. Kung ako naman lalagay sa foot ng bangko, bakit kita paputangan ka-Silver? Sigurado ako makakapagbayad. Tatanungin kita ka-Silver, saan mo ibibenta yung palay mo? Paputangan kita na 50,000, 100,000. O 200,000, 500,000 na kailangan mo. Saan mo ibibenta yung palay mo? Magkano yung ROI mo dyan? Eh pag sinama ko pa yung risk ng bagyo at lahat, hindi ka naman kabayad. Diba? Totoo. Mill ka, Silver. Kung ako may sariling rice mill, bibigyan kita ng kontrata.
Ako ang bibili ng palay ni Castlebear o ano pang mga tanim niya na protected yung price na ganito. Di ba? Nakita ng bangko meron akong rice mill. Ano sasabihin ni bangko? Sir James, papautangin mo ba talaga si Castlebear? Ikaw ba talaga ang bibili ng palay niya? Opo. Tingnan mo hindi ka papautangin ng bangko, may kontrata tayong dalawa. May secured market ka. So we need, ang kailangan natin baguhin dito yung mindset natin kung paano. Alam mo Castlebear, nung nasa Israel ako, hindi pa sila nagtatanim, nagbabayad ng Japanese government sa kanila para bilhin yung kamatis nila. Hindi pa nagtatanim, nagre-reserve lang. May reservation lang ng order. Bakit? Kasi sigurado sila na all year round kaya nila mag-produce ng kamatis. Di ba? So alam natin yung mga solution, pero walang ano yung from top, paano mo siya gagawin? Mag-trickle down pa ba? Diba? Walang nagtitake ng risk ng mga ganyan. Kaya yung binagbigay kami ng full solution sa kanila. Diba? Ang laki-laki ng pera nila. Sana naman i-take advantage nila yun. Kanino kayo, Sir James, kanino po kayo nagbigay na solution sa Department of Agriculture po kayo nagbigay ng solution? Okay. Ito yung kahapon na pinagmeetingan ninyo, Sir James? Yes. Nag-meeting kami 3 hours. Okay. So ano po ang sabi po Sana maliwanagan si Secretary Der sa mga paliwanag mo. Napakaganda eh. Ngayon, ang ginawa ko ka James, ganito eh. Hindi ko nga maintindihan. Ito, isi-center na naman natin kay Senator Villar. Hindi ko siya maintindihan. Sa simula pa, anti-farmer na siya. Lahat ng binibitawan niyang salita, puro anti-farmer. Mayroon na naman siya sa committee hearing sa Senado ng Agriculture. Pinagbabawal niya sa lahat ng mga farmers cooperative ang sumali sa importation. Samantalang doon sa RTL, maski basurero, basta may pera ka, pwede kang pumasok sa importation. Anong dahilan at sinisingil out na naman ang magsasaka? Hindi ko nga maintindihan eh. So ang proposal ko dyan, gagawa kami ng resolution na ibig sabihin i-repeal na lang ang RTL, ang Tarification Bill. At ang importation, ibigay na lang sa national government katulad ng ginagawa ng Vietnam. Sila ang bumibili ng mga produkto ng mga farmer at sila rin ang nag-i-export. Dito sa atin, yung importation dapat i-centralize na sa ating gobyerno. Ang gobyerno na mag-i-import. Kasi ang gobyerno, alam nila kung ilang ang shortage natin. Ilang metric tons ang shortage ng ating production. So yan lang ang i-import nila para maprotektahan yung interest ng mga magsasaka. Itong open importation, wala itong safety net, dito sa magsasaka. Talagang ang gusto lang nila, patayin ang magsasaka, parang direkta na lang sila, puro importation na lang. Ang problema, kung itong mga bansa na ito, magkaroon din ng kalamidad at hindi na rin sila makapag-export, ano ang mangyayari sa ating bansa? Anong kakainin ng ating mga kababayan? Kasi hindi nila inalagaan ang agrikultura. Sana kung makakausap mo din si Secretary Dar, ipaliwanag mo sa kanya na ito yung sitwasyon na dapat natin tulungan ng gusto ang agrikultura, ang magsasaka, para magkaroon tayo ng ma-attain natin yung food sufficiency level. Pero pag hindi niya tinutulungan, doon pa rin sila nakatutok sa importation, talagang walang pag-aunlad ang ating bansa. Wala na talagang, ang gagawin siguro ng magsasaka, doon nga sa hearing sa Kongreso, nagbiro ako, na pag talagang nalulugi na kami, susuportahan na lang namin yung batas na sinusulong ng isang congressman, i-legalize ang marijuana. At marijuana na lang ang itatanim namin. Natawa yung mga congressman. Ito, sabihin, pwedeng mangyari. Kasi ano na mangyayari sa aming magsasaka sa rice farmer? Wala naman kami kinabukasan na. Kaya nung sabihin nung hearing sa Senado, sabi ni
ni Senator Villar, kayo kasing magsasaka, hindi nyo ni-obliga mga anak nyo tumulong sa pagsasaka para marami tayong ani. Sinagot ko siya, ma'am, kung mayroon man akong anak ako, hindi ko napapasukin sa agrikultura. Dahil naranasan ko na. Ang average kako na magsasaka sa Pilipinas, umaabot na ng 55 years old. Wala na mga batang interesado sa pagsasaka dahil wala namang kinabukasan. So ang aking kung may apo man ako, anak ako, pag pupuntay ko na ng abroad, pwede na magkatulong na lang kaysa magsaka na wala namang kinabukasan. So sana makarating kay Secretary Dal. Total, nakakausap ka naman. Kami kasi ayaw kami kausapin ng mga partner leader eh. Kasi magsasaka lang naman yan eh. Pwede lang naman utuin namin yan dahil puro pwede namin utusan lang yan kasi magsasaka lang yan. Yun siguro ang alam ng mga nasa kabinete at saka lalo na si Senator Villar. So sana po magbago ng pananaw ang ating gobyerno at magbago ng pananaw itong ating mga politiko. Sir James. Yung ano dun Sir ka Silver bigyan po kita ng idea kasi honestly po hindi naman sa dinidiscourage ko yung mga farmers natin. Mahihirapan talaga ang i-repeal as of now, 'di ba? Yung batas kasi tagal ng delay niyan eh. Pero kaysa po i-repeal tulad po nung ginawa ng Korea kasi may so much pressure yan sir sa ibang bansa. Na pinirmahan natin yung agreement na yan 30 years ago. Tapos ba't hindi natin ino-honor? So napapahiya yung bansa natin dyan. 30 years na natin pinirmahan yan 35 years. Tapos bakit hindi natin siya ma-honor ngayon? Di ba? Na ganyan. Alam niyo sir ang ginawa ng Korea? O sige, open na ang importation ng bigas. Open na. Rice eating country din sila di ba? Pero alam nila na pag nag-open yan, yari yung Vietnam sila, sa Vietnam, sa Thailand, kasi mas mura. Alam mo sir ang ginawa ng Korea? O sige, pwede na kayo mag-import, magpasok ng bigas sa Korea. Pero ang tariff, 400%. Yan ang gusto ko mangyari. Di ba? 400% ang tariff. Taasan mo yung tariff. Di ba? Yung sa atin kasi sir, ang atin is only 35%. So ang landed dito ng bigas, for example, ang Thailand po ngayon, Vietnam, ang presyo is 18 pesos times 35%, 6.3. So landed na dito sa bigas nila, 26, 27, 28 pesos. So murang-mura talaga. Diba? Subukan nating taasan yung tariff. Huwag mo nang ipa-refill, sir, kasi mag-aaway lang kayo pare-parehas doon. Meron silang dahilan na hindi mo alam. Diba? Ang suggestion ko po dyan, taasan natin yung tariff. Diba? For a certain number of years. Gawin mo 100, mag-negotiate ka ng mataas. 200%. Bakit ang gamitin mong ehemplo ang Korea? Bakit ang Korea 400% ang tariff? Diba? 400% din natin kung gusto nila magbenta ng bigas dito. Hindi nila yung batas, diba? Pero sir, yung ganyan is ang tawag ko dyan short-term solution. Diba? Ano yung long-term solution natin? Ang long-term solution natin is to really uplift the farmers. Kasi nasanay tayo, sir, for the longest time, wala tayong competition eh. Ang mundo kasi, sir, lumiliit. Diba? Accept na natin na may competition sa ibang bansa. So dapat, kaya natin makapag-compete dun sa mga neighboring countries natin. Diba? Imagine mo na lang, sir, kung ang Israel na bansa, disyerto, dun ang pinakamaraming production ng pipino, pinakamaraming production ng tomato, pinakamaraming production ng olive, di ba? Ng lahat, pinakamalaking supplier sa mundo. Disyerto yun, paano nila nagawa? Di ba? Ang Thailand, ang Vietnam, di ba? Ang Malaysia, ang Japan. Imagine mo, Silver, ang Japan, napakamahal ng production cost. Napakamahal. Di ba? Pero bakit ng farmers nila mayayaman? Ang suggestion ko sir, Silver, sa mga kapwa natin, mga magsasaka ng palay, ano lang natin, tawag dito, mag-request tayo na taasan yung tariff. Di ba? Kung mataas ang tariff niyan, kahit yung mga importer mag-iisip, bumili na lang ako ng palay ng local. Di ba? Kasi mataas. Tama yan. Yun ang the best. Yun ang the best. Talaga.
mataas yung taripa eh, di ba? Pag nag-compute yan, tignan mo lang lagi sa cash silver by the numbers, di ba? So, kung tataasan niya, sabihin mo na kahit sabihin mo 100% na lang, itinaas nila. Kung 18 pesos ang palay ang bigat sa Vietnam. 36 so, na. 36 pesos na landed. Okay. Times 36 plus importation, ano pa yan? Plus shipping, di ba? Tapos plus warehousing nila. Tapos tracking papunta ng warehouse. So baka mamumuna sila dyan 40 pesos. O, competitive ka na. Di ba? So, ang gagawin ngayon ng mga buyer natin ng palay, sa local na lang ulit ako, balik na ako sa local. Di ba? Napanindigan yung batas. Ang ano lang dyan, sir, gumawa sana tayo ng position paper, no? Hindi man kasi ako parte ng national ng irrigation, di ba? Ng mga cooperative, di ba? Makagawa ng position paper po dyan na magre-request na taasan yung taripa nila. Di ba? So, resolution hanggang siguro. Short-term solution yan. Short-term solution yan. Pero yung long-term solution, we really need to be competitive. And alam mo ba sir yung yung offer namin sa sa national government natin at sa local government? Gusto mong marinig? Silver, Ma'am Cathy? Sige, go ahead, Sir James. Ito sir yung ginawa namin, no? So, nakakuha kami sir ng fund, financing, okay? $500 million. Not from the pocket of the government, but from our private sector. Okay? From Israel. Ano sir yung offer namin? Ang ginawa namin sir, nag-meeting kami ng Israel, okay, mga partners namin. Sabi ko sa kanila, gusto kong dalhin yung Israel Agricultural Methodology sa Pilipinas. Alam mo ka, Silver, pag pumunta ka sa Israel, sa isang lugar, sa isang lugar, okay? Ang tawag nila doon, moshav or kibbutz. Sa isang lugar. Kung nasan yung agricultural nila, may problema sila sa tubig. Naglagay sila ng water irrigation, tas drip irrigation. Okay? May problema sila sa labor kasi mataas ang cost ng labor nila. Ang nutrients nila, sir, nakasama na sa tubig. Naka-drip irrigation. Pangalawa, paano kapag mag-harvest sila? Meron silang sariling warehouse. Meron silang sariling drying facility. Paano yung pag-process? Meron silang sariling processing facility nandun sa lugar. Kung ita-translate ko sa atin, no, sa Philippine setup, di ba? Ang offer namin sa Department of Agriculture, okay? May problema tayo sa tubig. Magtatayo kami ng water impounding area with precision irrigation system. Okay? Pangatlo, kailangan nila ng seeds, ng fertilizer. Kami na rin na mag-finance. Kailangan nila ng machinery. Kami na rin na magpo-provide. Kailangan nyo ng tractor. Kami na rin magpo-provide ng tractor. Pagka-harvest, okay? Kailangan mo ng harvesters, lahat. Kami na rin magpo-provide ng post-harvest machineries. Kailangan mo ng drying facility. Kami na rin na magtatayo ng drying facility kasama pati mga warehousing, storage. Kailangan mo pa ng rice milling. Kami na rin yung magtatayo ng rice milling. Isang buong package, 8 to 10 years to pay sa national government and local government kung magkano yung aabutin niyang cost. Walang ilalabas na 5 duling ang national and local government. Babayaran ka through time. Wow, napakagaling, napakagaling. Buong-buo na yun, lahat na nandoon, kumpleto na. Ang gagawin na lang sir ng mga farmers natin, you need to cluster. Bakit? Yeah. Kasi kailangan ng economy of scale. I'll give you an idea sir. Alam mo sir, ang mayayaman sa Israel, mga farmers. Ang mayayaman, mga magsasaka. Bakit? Binigyan sila ng gobyerno na isang pamilya tag 50 hectares. Okay? Ang isang cluster nila dun, sir, 2,000 hectares. Okay? So kung 2,000 hectares yan, divided by 50. Okay? So merong 40 families sa isang moshav o isang kibbutz. For example na lang, sir, alam mo, sir, nagdi-discuss kami ng Israel, napakadali natin, sir, umani ng 9 tons, 10 tons per hectare. Napakadali. Ng palay pa lang to, palay pa lang pinag-usapan natin. Yung technology natin, pwede tayo mag-intercrop. Mas malaki ang kita pag onion. Yes. Di ba? Yes. So, palay muna. 2,000 hectares, times mo na lang ng 10 tons. Okay? That's 20 million kilos. Okay?
pagpalagay mo na yung palay, binenta lang natin ng 15. That's 300 million pesos. Okay? Pagpalagay mo na lang, sir, na lahat ng cost natin kasi magmumura ang cost, di ba? 30% na lang. Okay? Yung cost. Okay? May Plus, 100 million. pagpalagay mo na 30% plus, syempre, magbabayad tayo na unti-unti natin bayaran yung facility na tinayo natin, di ba? Less mo na lang ng 30% lahat. Okay? Times percent. So, 210 million pesos. Divided mo na lang siya sa 40. Imagine mo, sir, sa isang anihan, pwedeng kumita yung farmer ng 2 million to 3 million pesos. Wow. Sa 40 hectares. Diba? Kung divided mo pa to by 40, imagine mo, sir, sa isang anihan, times 2, kumita ka ng 262,000 per hectare sa dalawang cropping. Sinong farmer ang hindi yayaman niya? Kaya magulat ka Silver sa Israel, ang mayaman doon, puro magsasaka, yung mga nagtatrabaho sa city, naka-checklist sila para makapasok sa mushab. Kasi gusto nila makapasok doon kasi magkakaroon sila ng lupa. Oo, grabe. Ang problema natin, sir, sa agrikultura natin system, ang ng perang nilabas dyan. We kept on doing same thing over and over and over again and expecting different result. Yeah, Imagine mo, sir, sa Israel. Imagine mo sa Japan. Imagine mo, sir, sa Thailand. Wala namang libre doon. Lahat yun, binabayaran ng mga farmers. Okay. Pero pag nasa Japan ka, Silver, umutang ka, okay, sa government, 20 years to pay. Pero tinayo na nila yung facility para sa'yo. Kaya sabi ko sa kanila, ito yung ino-offer namin sa inyo, wala kayong ilalabas na pera na 5 duling. Babayaran nyo kami unti-unti in the next 8 to 10 years, pero natayo na namin yung facility, kami yung naglabas para itayo. Ngayon, ang challenge dito, sir, sa national and local government, lalo na sa local government, kung yung governor gustong mag-take ng financing facility natin, good. Pwede namin itayo sa inyo lahat yun. Diba? So, kailangan ang kalampagin natin with our program na meron kami ngayon is yung governor nyo, yung mayor ninyo, diba? Kalampagin nyo sila, sabihin nyo yung pangalan ko, meron ganitong program sa na present ang Yovel East, okay, na partner from Israel, na i-finance sila lahat. 8 to 10 years to pay. Okay, with a very minimal interest rate. 8 to 10 years to pay. Natayo na lahat ng facility na yan. Imagine mo lang, sir, tinayuan tayo ng irrigation, billion-billion ng halaga niyan. Kumukuha ba ang gobyerno in return dyan? Hindi. Wala naman. Tulong na nila yan. Nag-uupo sila ng pera na mamigay ng mga traktora at lahat. Diba? Wala. Alam mo, sir, kung bakit ang ginawa namin, hindi pera binigay namin? Kasi pag binigay mo sa gobyerno ang pera, lahat ng lalagyan mo dyan hanggang pataas, yung dinala na sa'yo, pangit. Oo nga. May SOP. Alam mo, sir, ano? Alam mo, Ma'am Cathy, sa Japan? Oo. Wala itong bigay. Lahat yun bayad. Ang bumibili ng machinery niya, hindi gobyerno. Tapos pinapamigay, hindi. Ang bumibili ng machinery niya, yung farmer. Kung ikaw ba naman ka-silver farmer ka, bibili ka ba ng pangit? Siyempre hindi. Siyempre hindi. Gagamitin niya eh. Anong gusto mo? Pero, hindi ako bibili ng made in China. Alam mo ka-silver, nakakatawa doon. Oo, alam mo ka-silver, ang nakakatawa doon, ang nakakatawa, nung nandun ako sa Japan, 1,000 square meter ka-silver na taniman ng palay. 1,000 square meter lang. Yung farmer na nagtatanim, nakatransplanter pa. Tawa ko ng tawa. 1,000 lang. Magkano halaga ng transplanter? 1.5 million pesos. Nakatransplanter pa siya. Sabi ko, bakit? Sa 1,000 lang. 1,000 square meter, hindi niya mapapayaran yung sa lifetime niya. Di ba? So, kita mo yung ganun, sir. Kaya naman, ang problema natin is the system. We need to change the system. Kaya ako to, sir, nasasabi. Kasi farmer ako. Alam ko yung nangyari sa baba. Alam ko yung nangyayari dun sa ground. Na-experience ko siya first hand. Diba? Yung kaya lang ng company ko mag-develop ng technology. Meron kami ginawa, sir, yung technology namin. Diba? Yung technology nito, pag ginamit sa mga farmers natin, nababawasan ng kalahati yung gastos nila sa ano yan, Sir abono. James? Ano po yan? Nag-develop nito. This is nutrients. Oh. Micronized nutrients. Pag spray mo siya sa halaman, in seconds absorb.
Okay, dyan lang kami nag-start. Imagine mo, lumalim ng lumalim yung knowledge namin. Kasi kita namin yung nangyayari sa baba, sa ground. Kinundak namin ng research lahat, ganyan. Kaya ino-offer namin ngayon, it's a total solution package. Yes, very good. Alam mo nga, nakakatawa doon sa isang meeting, sir, ano? Alam mo hindi na ako magbabanggit ng pangalan, sabi nila gano'n. Kailangan dyan, magkaroon ng social engineering para pumayag yung mga farmers. Alam mo, sagot ko, sir? Sabi ko, I'll give you po an example. Yung mga farmers po, lumalapit sa akin para pumasok, di ako nahirapan. Bakit? Kasi yung pag kasama sila sa program ko namin, mas mura yung abono. Pag pumasok sila sa program namin, after harvest, yung payment ng mga machineries nila, ang ilalabas lang ng farmer, yung labor niya. Ikaw ba naman kasi, pero hindi ka sasama doon. Pagkatapos, pag-harvest mo pa, mas mataas pa yung bili ko ng palay. Tingin mo ba, at the right mind, yung farmer hindi papasok? Ang problema ko nga, hindi ko kaya i-accommodate lahat kasi hindi ako gobyerno. At hindi unlimited ng funds ko. Magkano lang kaya kong paikutin? Diba? Sabi ko, masyado kayo nagdedwell sa problem. Let's provide solution. Diba? Kadali-dali mag-plaster ng mga farmers. Kadali-dali sama-samahin yan. Pagandahin mo lang yung ani nila, palitin mo lang yung gastos nila, i-assure mo lang yung buying sa kanila, na protected yung price nila. Imposible hindi sa isasama yan sa program na ino-offer mo sa kanila. Diba? Sigurado so, pag-pray natin yan sobra ka-silver, kasi yan talaga eh. Sabi ko, nagawa ko na yung part ko. Napakahirap sir mag-convince ng mga investor na maglabas ng ganong malaking pera. Napakahirap na pag-uusap ng mga kumpanya na 8 to 10 years pa ang return. Okay? Ang dami kong kinausap sir sa Israel ng mga machinery companies, drip irrigation companies, diba? Para mag-pool ng pera para i-offer to sa gobyerno. Nakalatag na sir sa silver platter. Naka-ready na sa kanila dyan. Diba? Bakit ang sana i-take nila yung opportunity? Sayang. Bihirang binibigyan ng ganyan. Alam mo sir, in one year time, yung mga areas na walang irrigation, kahit aming patubigan, magsusulputan yan sa bawat munisipyo, may sasarili silang dry facility, rice mill. Ganyang kabilis yan pwedeng mangyari yung build na ganyan sa agriculture. Di ba? So, kung mayor ka, sabi ko nga nakaraan doon, kung mayor ka, governor ka, may concern ka doon sa farmers mo. Di ba? Gumagastos kayo ng napakalaki. Di ba? Para mamigay lang ng kung ano-ano. Wala namang return pabalik. Correct. Di ba? Ba't hindi magtayo ng facility? Di ba? Ba't di tayo magtayo ng facility na makikita mismo ng farmer na magagamit nila long term? Di ba? Kaysa ibibigay mo ng seeds yan, yung pondo na yan, kaya na ni farmer yan, maniwala ka, tayuan mo siya ng facilities. Correct. Ang kailangan niya kasi lang hindi niya kaya. Oo. And we're very much willing sir na ibigay yun. Lahat. At no cost sa kanila. At long term to pay. Meron pa kaming 2 years grace period. Imagine mo, pinagkakakitaan na yung facility for 2 years. On the 3rd year pa lang sila magbabayad. Ano po bang gusto nila? Ang gandang opportunity. Napakaganda kasamang James yan. Yung kwan ninyo. Alam mo, sana ka ako, pwede kang, may virtual meeting kami ng board, national board sa 29. Kung medyo ko Makasama kasana, siya. makasama ka doon para ma-explain mo lang. Napakaganda. Alam mo, ang problema dito sa tulong ng gobyerno natin, Department of Agriculture, yung bibigay sila ng mga abono, bigay sila ng seeds, lahat ng mga binibigay nila. Sino ba ang nakikinabang? Hindi naman farmer eh. Hindi naman consumer. Ang nakikinabang dyan, traders. Di mo tinulungan mo, binigyan mo ng seeds, libreng seeds, binigyan mo ng libreng abono. Tapos ang presyo naman ng palay, nasa 11 pesos. Sa rule of the thumb, sa computation ng mga sa agriculture, rule of the thumb sinasabi, times 2. Kung 11 mo nabili, dapat ibenta mo ng 22. Bakit ang benta ngayon sa palengke, 38 pataas? Nasaan yung gap? Hindi naman nagkinabang ang farmer, hindi man nagkinabang ang consumer. Nabibili rin ng 38. Napunta yung tulong ng gobyerno
sa mga negosyante. Hindi doon sa farmer, hindi rin doon sa consumer. So, useless yung tulong nila eh. Kasi, lalo na machineries. Meron tayong 9184 yung bidding law. So, pinakamababa ang mananalo. Ay kung yung US machineries, i-compare mo sa China, na ang China, 6 months lang sira na, at ang US, mga 8 to 10 years bago masira. Siyempre, ang mananalo yung mababa. So kung lalagyan na siguro ng specification, US specification siguro, baka hindi makalusot ng China, hindi ito mananalo. So, yan ang pinaka natin. Okay. Itong 9184 na ito, hindi ang pabor dyan sa 9184. Anyway, Silver, no? Siguro magtatanong ako kay Sir James. Sir James, yung proposal mo napakaganda. Ngayon, ang gusto ko lang linawin kung ano ang reaksyon ni Secretary Dar sa proposal nyo at saka point of clarification lang din. So, kinakailangan mahimok ng ating farmer organization ang local government para sila yung mag-adapt ng programa. Correct me if I'm wrong, Sir James. Go ahead. Yes, ma'am. Kasi ang program talaga, very important kasi kung sino yung taker ng project. Okay. Let's accept the fact na mga farmers natin hindi kayang pautangin ng bangko. Okay. Diba? Yes. Kasi Totoo kailangan yan. may record yun lahat. Wala silang capacity to pay. Oo. Kahit anong, sabi ko nga sa kanila, kahit anong ipilit mo yan, di ba? Hindi naman lahat is gift for entrepreneurship. Hindi lahat. Ang hirap niyan. Yung pagtatrabaho lang sa bukid, napakahirap. So dapat magkaroon ng division of labor. So yung farmer, pabayaan mo siyang magtanim. Ayun ang strength niya. Don't create a law based on exceptions. Di ba? Kasi ginagawa ng BPI, yung ginagawa ng iba, tinuturuan kang mag-entrepreneur yung farmer. Yes. Di ba? Ang tawag dito, ang success rate napakababa. Bakit? Kasi nga, ang entrepreneurship is a gift. Hindi lahat yan kaya. Oo. Di ba? Correct. So ngayon, sabi namin sa kanila, ang kaya lang mag-take ng program na may puhunan is the national and local government. Bakit? Okay. Kasi yearly, meron ang local government na IRA. Correct. IRA. IRA Kasi for fund. example, ilalagay naman natin Silver. Ikaw Silver, ilagay mo yung sarili mo dun sa shoes ng investor namin. Okay? Tatanungin sa akin yan, Sir James, paano tayo sigurado na makakabayad? Tayo na nga naglabas ng lahat, tinayo natin sa kanila. Paano sigurado na makakabayad? Di ba? Sigurado makakabayad yan kung ang may-ari ng project is the national o yung governor o yung mayor, local government. Kasi against their IRA. For example, nagtayo kami ng facility. Okay? Worth, for example, 500 million. Okay? 500 million kasama interest. For example, Silver, 500 million. 10 years to pay. So magbabayad lang sila 50 million kada taon. Napakaliit nun. Na natayuan ka na ng lahat ng kailangan ng mga farmers. Yes. Kompleto. Di ba? Tapos na. Ang pwede natin gawin Silver, di ba? Kaltasan nyo na rin kaming mga farmers na kasama doon sa program. Di ba? Kung magkano yung amount niya, unti-unti na rin namin babayaran yan. Pwede pa yan Silver, sa susunod, after mabayaran mo na lahat yan, Mayor, sa amin na yung facility. Di ba? Tingin mo Silver, kung ganun ginawa ng mayor mo, governor mo, matatalo po yun sa probinsya nyo? Hindi na. Pero paano naman anong participation ng farmer dyan sa pagbabayad? Wala ba sila participation? After 3 years. Maniningil ba sila? No, okay. Pero dapat yan, may singilan yan, syempre, di ba? Kasi nakakuha ka ng services eh. Di ba? So, for example, Silver, doon ka na bumili ng seeds, di ba? Maging ang LGU, maging service provider ng mga magsasaka. Oo. Diba? Naputol yata sila si maging Sir service James. provider nung magsasaka. Naputol Yung yata service si ng services LGU. ka ng 150,000. Kung kumikita ka ng 150,000, 200,000 per hectare, masama pa ba yung nakaltasan ka ng 50, 60, 70,000? Di ba? For example, nag-harvest tayo ng 10,000 kilos per hectare.
Pag wala mo ng times 15 na lang, nag-cross ka ng 150,000 per hectare. Kahit sabihin mo tanggalan tayo ng 60-70,000 per hectare, kumita ka ng 60-70,000, ang laki na nun. Di ba? Nang wala kang nilabas na puhunan. Oo. Maganda yung proyekto. Okay na yun. So, ibig sabihin, kailangan lang talaga i-accept ng national government, Department of Agriculture in particular, at ng local government kung ano. At hindi Sir James, malaking bagay to kung i-adapt ito ng national government. So I hope na positive ang sagot sa iyo ni Secretary William Dar. Sir James, ano ba sagot niya? O nakabinbin sa ere? Hindi, sa tingin ko dyan alam mo, marami nag-offer na ng magandang offer sa Department of Agriculture. Kasi ang tinitingnan nila doon yung ROI nila Yung ROI nila. Ng government officials. Government officials ba sinasabi mo? Kasi yung government official, pero yung return ng kanilang investment. Wala silang investment. Ibig sabihin, yung pagtango nila, yun ang investment. Kailangan may return. Anyway, Ka-Silver, siguro bago sa ating hindi pa ako sinasagot ni Sir James kung ano reaction ni dun sa proposal niya ni Secretary William Dar. Mukhang nakabinbin sa hangin Sir James. Hindi, actually nung meeting namin kita mo talaga yung desire ni Sec Dar na ma-implement siya, di ba? Okay. Ganyan na magawa siya, ganon. Tapos kita mo yung frustration sa mukha niya kasi alam niya yung problema Tapos honestly, itong pinropose namin sa inyo, yung ginawa namin is part din siya ng idea. Pag tinignan mo yung paradigms niya, diba? Ang ginawa namin doon sa 8 paradigms niya, kinuha namin yung best doon, tapos binigyan namin sa kanya sa full package. Nakailang meetings kami, series of meetings. So isa siya doon sa nag-concoct ng idea, di ba? Ang tanong na lang talaga dyan, number 1, sabi ko nga honestly, baka kailangan sa side din ng mga farmers. Kasi yung allotment ng budget, di ba, para dyan. Kasi imagine mo ito, sir, ang suggestion natin sa kanila is outside the box. Hindi yung kinasanayan nila. Napakadali din lang kasi na puro na lang sila pabidding ng pabidding. Nang ginagawa ng BA. Di ba? Bidding ng bidding, di ba? Kung hindi magaling yung tao dun sa baba, puro substandard yun. Kung magaling, quality yung nabibigay sa mga farmers. Pero malamang sa malamang, laging puro substandard yan. Kasi sinasabi mo na magkano Korean. Di ba? Mga Koreano, magkano Korean, di ba? Lagi may porsyento. Kaya bumabagsak yung quality. Di ba? Pag magaling yung regional director nila sa lugar o yung sa mayor o governor, quality na kung ano mga farmers, di ba? Kasi hindi siya pamurahan ng presyo. Yung specs na maganda. Alam ko yan Silver kasi yung company namin nagbibid kami sa government. Nagbibid kami yung technology namin, itong fertilizer, binibid namin to sa government. Hindi kami nagbibid nang hindi namin specs. Kasi pinatesting muna namin. Kasi ang bawal lang sa procurement law, maglagay ka ng brand name. Diba? Alam namin kasi kapag sumali kami ng normal na bidding, hindi kami mananalo. Kasi napakamura ng mga nagbibid. Quality yung sa amin So sa amin, mananalo lang kami kapag yun talaga yung gustong ibigay nung end user. Tapos yung demand ng mga farmers. Diba? Hindi makakaiwas yan. Ganyan. So ganun yan. Kaya sabi ko nga kay Sector, yung meeting namin, magkakaroon pa kami ng another meeting. Mag-heart to heart to kami hopefully. No? So kailangan tawag dito, insanity is you're doing the same thing over and over again and expecting different result. Di ba? So the only way talaga, sir, na magagawa natin to, kailangan maisipan niya kung paano yung political will, di ba? Na mag-engage mismo yung Department of Agriculture sa agri. Pag pumunta ka, sir, sa Japan, alam mo ka, Silver, pag pumunta ka sa Japan, meron sila doon ang tawag nila Farmers Organization. For example, sang ka Silver, sa probinsya ka?
Bicol. Bicol. Okay. For example, saan sa Bicol ka, Silver? Munisipyo? Naga City. Naga. Camarines Sur. Okay. Okay. For example, sa Japan ka, Silver, sa Pilipinas. Sa Japan, meron sila doon isang probinsya, puro apple ang tanim. Apple. Okay? So parang sa'yo, isang naga. Okay? Ang Japan government, sir, inahati pa yan per municipality. Okay? Nagtatayo sila doon ng farmers organization. Farmers organization. Okay? Ang tawag nila. Yung farmers organization doon, sir, is professionally run. Professionally run. Ang keyword doon, professional. Alam mo ka, Silver, ang gagawin lang ng farmer, pag nag-harvest siya ng apple niya, naka-crate yun, crate. Nakalagay dun sa mini truck niya, dadali niya dun sa farmers organization. Titignan yung quality, ayun na yung bibili. Bahala na silang mag-packing, bahala na sila sa handling, bahala na sila sa selling, di ba? Tapos yung farmer niya yon, pag alis niya naman doon, dala niya na yung mga abono niya, ililista niya ulit doon sa farmers organization, ikakaltas na. For example, nag-deliver ka doon ka, Silver, ng apple, di ba? Ang halaga ng deliver mo, 200,000. Magkano yung inutang mo dati? 30,000. E di may kita ka na 170,000. O ngayon, kukuha ka ulit ng mga abono mo at lahat ng worth 30,000. Di ba? Nakalista ka ulit yun doon. May passbook sila at lahat. So ang farmer, walang sakit na ulo. Problema lang niya, pagandahin ko yung crops ko. Palakihin ko yung ani ko. Lahat ng kailangan ko, nandun na sa lugar na yun. Dedicated mismo sa lugar na yun. Diba? Kaya yung ginawa namin, sir, na concept, hindi lang sa Israel. Based sa na-experience ko sa iba't ibang bansa na na-ask ako mag-talk. Diba? At napuntahan ko, at na-invite ako, at nakita ko kung paano yung agricultural setup nila. Diba? So, hopefully yung ganun, sir, ma-adapt natin. Dito sa proposal na binibigay natin, kung rice tayo, diba? Baka nga sa isang beses na tayo magtanim ng rice. Kasi ang laki na nung harvest natin. Sunod na natin yung high value crops. Mas malaki kita doon. Rice, tas tanim tayo ng onion. Rice, tanim tayo ng potato kung pwede doon. Di ba? Rice, tanim tayo ng other high value crops. Di ba? O mais kung anong pwede doon sa lupa, doon sa area. Mas malaki yung kikitain ni farmer. Pero bakit tayo magtatanim ng rice ng 3 beses sa isang taon o 2 beses sa isang taon? Eh kung mo-harvest tayo ng 8-10 tons. Di ba? So kung kailangan mo yan, nagtanim ka ng onion, kailangan mo cold storage, tatayoon ka namin ng cold storage. Walang problema. Isasama natin sa feasibility study. Di ba? Tapos sa overall cost, 8 to 10 years to pay. Di ba? At no cost from the government initially. Babayaran nila paunti-unti for the next 10 years or so, 8 years. 10 with 2 years grace period. Kaya sa akin, sir, binigay na namin sa kanila. Ako, sir, baka huminto na ako after nito kasi tinrabaho ko to for how many years. Hindi ganun kadaling mag-convince ng mga investors. Hindi ganun kadali na mag-provide ng solution. Sa side namin, nag-aaway-aaway pa kami. Bakit, James, ganyan? Bakit hindi lang tayo, sabi ko sa kanila, ba't hindi lang tayo magbenta ng technology? Diba? Sabi ko, no Filipinos can afford it. If I will go there and present this to our government, I don't want to go there as a seller. No. I want to go there as a provider for a total solution to our agricultural problem. At nagawa natin yun, sir. Diba, nagawa namin ngayon. Ngayon, wala na sa bola namin. Nasabi ko na, nasa national diba, sa mga farmers, nasa national na, nasa local na yan. Diba, bahala sila kung i-adapt nila o hindi. Diba, ako, I'm hoping for the best. I hope nagkausap tayo ka, Silver. Diba, kung paano natin ma-disseminate sa mga farmers natin na may ganito palang programa and put pressure to our government, to our mayors and governors to take that kind of program. Siguro, Silver, suggestion ko lang, being, kasi for your information, James, milyon ang miyembro ng NCIA. At nakikita ko malaking bagay kung sa October 29 na virtual meeting nila ay makasama ka at maipaliwanag ito na parang ang magiging ehemplo ng iyong programa, bagamat meron ka na ngayong ginagawa mo kasalukuyan sa iyong kumpanya mismo, na etong another na grupo ng NCIA mismo ang maging ehemplo sa buong Pilipinas. Sila ngayon ang magpapakalat ng idea
na binabanggit mo at magpupukpok din sa gobyerno para itulak. What can you say about it, Ka-Silver? Yeah, tama yan. Gusto ko kasi ma-invite sa 29 para nga maging guest namin doon sa kwan. Kasi ang mga invited dyan sa virtual meeting, James, lahat ng regional president sa buong Pilipinas. Regional president from Luzon hanggang sa Visayas, Mindanao. So, nandyan ang magkukuha ng virtual meeting. So, kailangan ka namin doon na at least para at least ma-disseminate itong mga regional president doon sa kanilang mga provincial federation president hanggang sa mga irrigators association. 8,322 irrigators association sa buong Pilipinas. Mga barangay level yan. So, kung pagbibigyan mo kami na maging guest namin kayo, malaking pasasalamat namin at least makukuha sila, ma-inform sila ng mga latest technology, yung mga nangyayari na ginagawa mo sa iba't ibang bansa. At saka maging ka-partner. Maging ka-partner mismo ng Jovel, ng James, ang NCIA mismo. 'Di ba, Sir James? Yes. No problem doon. Baka nga, sir, God's willing dito para magkaisa tayo. Kasi may boses na malaki. Diba? Kung ano yung pwede magawa natin. Diba? Yes, tama. Para makapag-put ng pressure. Diba? Yes. Na masimulan siya na ganyan. Alam mo, sabi ko nga sa kanila, sir, ipunin nyo lang yung, ito yung nakakatawa, sir, yung ginawa kong example during the meeting. Sabi ko, ganito ako yung ginagawa natin sa agriculture natin. Kunyari na lang sasakyan, ano? So, alam mo, parang sasakyan tumakbo kompleto. May gulong yan, may makina yan, may lahat yan, may preno yan, etc. Ang ginagawa natin, patsi-patsi. Diba? Bigyan mo muna ng isang gulong. Next year, bigyan ulit kita ng isang panggulong. Next year. Kaya walang katapusan. Diba? Bakit hindi natin kumpletuhin muna kahit sa isang lugar? Next year, another, diba? Next year, another. At least buo. Kompleto, tumatakbo yung sistema. Hindi ang ginawa mo, okay, lahat kayo bibigyan ko tag-isang gulong. Walang tumakbo. Oo. Kasi hati-hati yung budget sa lahat. Correct. Diba? Ganun sa rin setup natin eh. Hindi siya buo. Wala tayong dinidevelop. Diba? Wala tayong napapakita. So, kung ang kailangan, for example, ang budget lang natin, for example, 5 billion ang gusto nila, o ilan muna yung magagawa? For the next 5 years, 10 years, gano'n na karami ang natapos natin? Yes. Oo. But we need to start somewhere. Huwag na yung patsi-patsi. Huwag na yung fragmented. Diba, huwag na yung para maraming mabigyan, seats na lang. At least maraming makakuha. Alam mo ba sa yung mindset ng politiko? Huwag nang gano'n. Mindset ng politiko, ano ba yung para ma-distribute? Diba? Para lang may mapakita. Hindi natin build. Diba? Kailangan itayo natin, diba? I-build natin dyan, itayo natin kompleto. Diba? Para pag iniwan mo siya, tumatakbo lahat ng kailangan nandun. Okay. Siguro, Sir James, last message mo, parting message na lang, Sir James, para sa ating mga kababayan. Yes, last message na lang po, Sir James. Sa mga po natin, mga kasama natin magsasaka, Ka-Silver, let's continue to pray and hope for the best. Na hipuin ng Panginoon yung puso ng mga leaders natin kasama sila sa solution. Diba? We're here to present the problems. Alam mo, sir, pag nagbabasa nga ako ng Bible, alay ko nakikita si Jesus pag nagtatalk siya for the people to appreciate the solution. We need to appreciate the problem first. Diba? Yes. So, ang problem natin dito, pag hindi na-appreciate ng mga politiko natin, wala na tayong mga magsasaka. Inuto na lahat yan. Diba? Hindi na tayo magtatanim yan, lahat na yan. Kailangan para ma-appreciate nila yung solution na pinaprovide natin, kailangan ma-appreciate nila yung problema. Diba? Na nandiyan, na nakaharap sa kanila. Kung hindi nila ma-appreciate yan, wala. Bibigyan lagi tayo ng latak-latak. So, let's continue to hope and pray. If we stand as one, together, we have one voice. Okay, mahirap kasi yung ang daming boses eh. Let's make one stand. Diba?
kung ilan ba tayo, kung may movement ba tayo na malaki. Let's make one stand, magsama-sama tayo, di ba? And then pag may backer tayo na ganong karami, na sinasabi natin ito yung focus natin, one tayo magsalita, imposibleng din nila tayo papansinin. So baka sir, ang kailangan ng next movement natin dyan is to meet, di ba? And create that one voice and one tawag dito, one movement, di ba? Na isang mag-speak on the behalf of everyone, di ba? Na ito yung pwede natin gawin. Correct. Thank you so much, Sir James. At Ka-Silver, parting message po ninyo sa ating mga kababayan, sa ating pamahalaan. Go ahead. Alam mo, kasamang Kati, malaking pasasalamat ko kay kasamang James. At marami akong natutunan at marami akong nalaman na pwedeng umunlad ang mga magsasaka sa pamamagitan ng kanya sigurong pag naimbita namin siya sa 29, kung pwede James na maimbita ka namin as guest doon sa virtual meeting namin para at least ma-encourage yung mga farmer natin at least magbago ng pananaw. At sa akin, kasamang Kati at sa mga nakikinig, ito na siguro ang pagkakataon na sinasabi nga ni James na sa awa ng Panginoon Diyos, ipagdasal natin na tayo, kaming mga magsasakay magkaisa at sa tulong ni kasamang James, at least makakaroon ng liwanag ang aming tinatahak na makakaroon ng magandang bukas para sa aming mga magsasaka. Salamat Kati, salamat ka James. Okay, maraming salamat din po Ka-Silver at Sir James. Hanggang sa muling pagkikita Sir James, at bukas po ang palatuntunan ito sa inyong dalawa para po itulak po ang kung ano po makakabuti para po sa ating agrikultura. At nawa, no, dasal ko po talaga na bigyan po ng kaliwanagan ng pag-iisip ang ating pamahalaan, ng ating mga leader, para yung pong proposal nyo, Sir James, na siyang makakabuhay, hindi lamang sa ating mga magsasaka, kundi makakatulong din sa ekonomiya ng ating bansa. With that, maraming salamat po. At sa ating pong pagbabalik, ang tabayanan po ninyo ang susunod po nating bahagi, sa panghuling bahagi po ng ating palatuntunan. Inyo pong napakinggan ang ating pong dalawang magigiting at gwapong bisita ngayong gabi, si Sir James Amparo at syempre si Ka-Silver Bonto. Sa ating pong pagbabalik, please stay tuned. Yung invitation ko sa kanya. Ay, sige. Ay, okay, sir. Bigyan mo nila sa akin ang number. Kayo'y nakikinig sa Tuklasin Natin. Sa programa Tuklasin Natin is huwag tayong mawala ng pag-asa. Okay? At saka, lagi tayong gumawa ng kabutihan. Yun po. Kasi yung collective consciousness, pag lahat tayo nag-iisip ng kabutihan at nag-iisip ng kagandahan, magmumultiply yan magmamanifest yan sa physical na mundo. Kaya nga meron tayong kasabihan na as within, so without, as above, so below. Kaya yung power ng prayer, mahalaga yan para sa atin lahat. Yung mga gustong tumutok, yung aking social media accounts na Nick Nangit, Musician Spirit Quester page, o kaya Nick Nangit NCNLO. At lagi nilang panoorin yung mga vlogs ko sa YouTube, Nixtradamus channel. Maraming salamat, Miss Cathy. Okay, tayo po ay muling nagbabalik dito pa rin sa ating palatuntunang Tuklasin Natin. Ito po ang inyong lingkod, Cathy Cruz, na inyo pong nakakasama sa loob po ng isang oras. At napanood po ninyo ang ating pong mga bisita ngayong gabi. Walang iba kundi si Ka-Silver Bonto. Siya po ang presidente o national president ng National Confederation of Irrigators Association. At kasama rin natin si James Peña Florida Amparo, CEO and founder po ng Yovel East Research and Agri-Venture, na siyang bumubuo po ng teknolohiya sa enerhiya, transportasyon at pagsasaka. Konsultan po ng maraming kooperatiba sa bansa at kinukumpul po niya at pinagsasama ang maraming bukirin sa Central Luzon, Southern Luzon at Davao Region. So nagbibigay din po ng pangangailangan mula sa maliliit hanggang malalaking kailangan ng ating mga magsasaka at bumibili po ng kanilang mga produkto upang hindi
umuwing luhaan sa presyong hindi naman talo ang mga Pilipinong magsasaka. At malaking tulong po ang ginagawa ni Ginoong James Peña Florida Amparo. Pero katulad po ng binanggit niya, meron po siyang proposal na ibinigay o inilatag, no, minungkahi sa ating pong Department of Agriculture. At katulad nung ibinahagi po ni James Amparo kanina, sana pakinggan kasi malaking tulong po ito sa lahat ng ating mga magsasaka. Katulad po ni Silver Bonto, bagamat meron po siyang malaking sakahan, pero again, ramdam po niya talaga kung ano po yung nangyayari sa ating mga magsasaka. Halos dahil po sa bagsak presyo ang palay at kakulangan po ng tinatawag nating sabihin na natin kung infrastruktura sa hanay po ng ating mga magsasaka. Alam naman po natin hindi kakayanin ng ating mga magsasaka ang mga mahal na makinarya. At malaking tulong po kung ang pamahalaan mismo ang magbibigay. Kung narinig niyo po kanina, binabanggit po ni Ginoong James din na ang seeds kayang-kaya na po yan. Yung mga farming foods, kayang-kaya na po yan nagawa ng paraan ng ating mga magsasaka. Ang mabigat po sa mga magsasaka ay yung tinatawag po talaga nating mga infrastructure o mga equipments po na kailangan po talaga ng ating mga magsasaka. With that, sana po ay nagbigay po ng kaalaman bakit talagang ang sitwasyon po ng ating mga magsasaka at ang ating agrikultura sa ating bansa ay hindi po umuunlad kasabay po ng atin din pong ibig sabihin ng ekonomiya kasi ang agrikultura po ay malaking bahagi po sa ating ekonomiya at malaking bahagi din po sa bawat buhay ng mamamayang Pilipino dahil kung naghihirap po ang ating mga magsasaka, sigurado rin po tayo maghihirap. Bakit? Dahil mahal po ang mga bilihin. At merong mga along the way, may mga nagsasamantala at along the way, meron tayong tinatawag nating nagpapabaya. Merong tamang proseso at sana ay gawin yung tamang proseso. Alang-alang po sa ating pong mga kababayang mga magsasaka. At hindi lang po yan, ang mismong bansa po natin, paano uunlad. Nakakahiya na isang ang agrikulturang bansa na katulad ng bansang Pilipinas ay nagiging kulelat. Diba? Naiiwanan po tayo samantala ang Thailand at ang Vietnam ay sa atin lang po natuto yan. So, hindi ba nakakahiya kung ikaw ay nasa, sabihin natin, opisyal ng ating pamahalaan at ito ay dapat kinakailangan solusyonan. With that, maraming salamat po sa lahat ng ating mga tagapanood pero tandaan po natin, ang palatuntunan po ng tuklasin natin ay patuloy po na maghahatid sa inyo ng mga dapat nyong malaman dahil ang tuklasin natin ay tutuklasin ang dapat nyong malaman. At pero tandaan po natin, batay sa Saligang Batas ng Pilipinas ng 1987, Article 2, Section 9, na dapat itaguyod ng Estado ang makatwiran at dinamikong kaisang panlipunan na titiyak sa kasaganaan at kasarinlan ng bansa at magpapalaya sa sambayanan laban sa kahirapan sa pamamagitan ng mga patakarang nagtatakda ng sapat na mga lingkurang panlipunan, nagtataguyod ng pagkakataon na makapaghanap buhay ang lahat, umaangat na standard ng pamumuhay at ng lalong mainam na uri ng buhay para sa lahat. Muli na naman pong magpipilid ang aming palatuntunang tuklasin natin, naway magsilbing gabay at tulong ang mga kaalamang inyong narinig at nag-iwan sa inyo ng pangmatagalang kakintalan. Sama-sama po tayong manindigan sa katotohanan nang hindi po tuluyang mawasak ang ating lipunan. Inyo nakasama sa nakalipas na isang oras. Sa ngalan po ng ating pamunuan ng Karipunan Channel ng Pinoy Stream Versatile Radio at gayon din po ng ating pong kakampi online, ako po ay lubos na nagpapasalamat lalo na sa ating technician, si Ver Archivido at Roxanne Suba. Siyempre sa pamunuan ng Katipunan Channel kay Professor Butch Valdez at kay DJ Marshmallow ng Pinoy Stream Versatile Radio. Ako po ay lubos na nagpapasalamat at sa lahat po ng ating mga kababayan, kay Paring Levin Mercado, kay Tita Joey Prudencio, sa lahat po ng ating kaibigan mula sa Department of Science and Technology, Department of Agrarian Reform at siyempre from the local
Local Government of Quezon City. Maraming salamat. At sa iba pa po nating mga kaibigan mula sa National Confederation of Irrigators Association, yung pong mula sa mga probinsya at regional president po, at syempre sa lahat po ng ating mga kababayan. Hindi ko na po kayo maisa-isa. Kinelia Gutierrez, naalala ko lang, at sa atin pong kaibigan din na si hindi lang si paring Levy Mercado, kundi kay Nanay Rosalina at kay Tita Joey Prudencio, no, ng Project 3 Quezon City, kay Helen Hagad, at marami pa tayong hindi nababate, but then again, ako po ay lubos na nagpapasalamat. Please like, share, and subscribe ang aming pong YouTube account, PDT Radio Production at Katipunan Channel. At syempre, ang ating pong Facebook pages, please like and share dahil po sa inyo, kami po ay magpapatuloy sa pagbibigay po sa inyo ng mga impormasyon na kailangan niyo po malaman. Hanggang sa muli, magandang gabi po sa inyong lahat. Tuklasin natin